siya sa krus, sa kasalanan mo, kaibigan, pakinggan mo ito. Hangad namin ang kaligtasan mo. Kami ang Gospel Force ay narito upang ipakilala si Kristo. Namatay siya sa krus, sa kasalanan mo, kaibigan, pakinggan mo ito. Hangad namin ang kaligtasan mo. Hangad namin ang kaligtasan mo. Hangad namin ang kaligtasan mo. Saan ako magpunta, dala ko ang aking gitara. You are listening to Mulubulu Community Radio, 88.3 FM, ang inyong radyo. Magandang balita, dapat na maipahayag sa lahat ng nilalang dito sa lupa, na mayroong nagmamahal, nagbuwis ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Kami ang Gospel Force ay narito upang ipakilala si Kristo. Namatay siya sa krus, sa kasalanan mo, kaibigan, pakinggan mo ito. Hangad namin ang kaligtasan mo. Kung sakaling maririnig mo ang mensaheng ito, huwag mo sanang patitigasin ang iyong puso, pagkat ito lang ang paraan ng iyong kaligtasan at ng iyong magkakamtan, ang buhay na walang hanggan. Kami ang Gospel Force ay narito upang ipakilala si Kristo. Namatay siya sa krus, sa kasalanan mo, kaibigan, pakinggan mo ito. Hangad namin. Isa naman ka dakong adlaw kag pribilehyo ginatag sing Ginoo sa aton for us to have our devotion, our daily bread broadcast this morning. Salamat sa Ginoo sang yagid nga kaayong katutom sa aton kabuhi kag welcome sa aton nga program sa ligid nga aga. Kag sa liwat, good morning gid sa tanan, mayong aga, mayong buntag. Kag salamat sa Ginoo sa ning pribilehyo nga makaapdanay naman kita sa ligid nga adlaw sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. I hope nga may ara kita nga audio sa ligid nga aga. If wala, please kindly message lang sa aton, no? Sa aton nga live dira. No? So again, mayugid nga adlaw sa tanan naton nga mga tagpalamati, no? Kag nagasunod sa sining nga program. I hope nga you are listening, no? Sining program naton nga aton nga morning daily bread
broadcast. Okay, sa mga nagapamati sa aton sa iban nga mga lugar, maigid nga adlaw sa inyo. Salamat gid sa Ginoo. Makapag-upod ka mo sa sinigid nga program naton, sinigid nga aga. I hope mayara kita nga audio. Good morning sa kay Pastor Daniel Salcido from Hinubaan. Kag sa imo panimalay. Pastor, good morning gid sa imo dira sa Hinubaan. Maigid nga aga. And welcome sa sining program. Pakinggan mo ito. Hangad namin ang Kag sa iban pagid naton nga mga abyan no, sa Facebook, maigid nga aga. Kag sa aton nga mga amigo, nga mga broadcasters. Good morning, good morning. kung sakaling maririnig mo ang mensaheng ito. Huwag mo sanang patitigasin ng iyong puso. Okay, hindi na kita magdugay kay Ang paraan sige aton nga devotion no. at ng iyong Kung may mga Bible ka mo, buksin niyo palihog sa Psalm 84 verse 10 and verse 12 to verse 12. Siling sa pulong sa Ginoo, for a day in thy courts is better than 1,000 outside. I would rather stand on the threshold of the house of my God than dwell in the tents of wickedness. For the Lord God is a sun and shield. The Lord gives grace and glory. No good thing does he withhold from those who walk uprightly. O Lord of hosts, how blessed is the man who trusts in thee. Abay pang Ginoo makamaayo sa iyang pulong aton tunan sa ikit niya aga. Mag-pray. Salamat Lord sa ning opportunity. Salamat sa ning kagyanaan atin sa amon nga makapamalando kami sa iyong pulong. Bless your word, Father God, sa amon tagstag sa among pusoon. In Jesus' name I pray. Amen. Again, ining pagtatunan naton sa ikit niya aga. Kung tagaan ka sang Ginoo sang isa ka adlaw, ano ay hanang imo himo? Just for example, kung isa na lang kaadlaw ang imo itiner sa ning kalibutan, ano ay hanang imo himuon sa imo kabuhi? Daling ka makaon ko sang luyag ko nga kaunon kag kalipay ako sa sina nga adlaw nga amo na ang nabilin sa ngakon kabuhi. Magkasadya ako. Ano ay hanang imo mga tikang nga himuon imo kabuhi? Sa nabilin mo nga isa ka adlaw. For example, mo sa nakon kagina, kung tagaan ka bisang Ginoo sa isa na lang big ka adlaw, ano ay hanang imo himuon? What do you think, no? Ang imo mga tikang, ang imo mga plano nga pagahimuon sa sinang adlaw nga ginpahain sa imo nga isa na lang, no? pakinggan mo ito. Maybe gusto nimo mag-spend sang isa ka butang nga luyag gid nimo nga himuon kung tagaan ka sang tsansa nga pagahimuon ito. And maybe you would choose to spend it with your family and friends. Possibly, saling ka, I'd rather spend my time with my family. I'd rather spend my time with my friends. And perhaps, damo-damo ka sa mga mapinsaran. Kag sabi mo, kabudlay, no? Kabudlay mo na paminsarong isa-isa ka adlaw. Paano mo himuon ang gusto mo himuon? You are thinking sang importante gid nga bagay. Kaya hindi nimo luyag nga usikan ang isa na lang gid ka adlaw nga ginhatag sa Ginoo sa imo. Daw mga abyan kay gugma, ang Ginoo naghatag sa aton sang tinion. Nga kung sa bagay hindi naton ini o kung hindi dapat naton ini pag-usikan sa aton nga pagkabuhi,
sining kalibutan. Because why kita kabalo eh. Wala kita kabalo kung when and how we will die. Kagwaon si Ginoo. San-o, kag kung paano kita mapatay, sining kalibutan. Why kita kabalo kung ano ang aton buwas. Kahit nga isang Bible, siya mag-andam ikaw. Maghalong ikaw. Kaya way kakabalo sang kung ano ang imo buwas. Paminsaron gid naton abyan kami gugma nga hindi kita amo nagakapyot sa aton kabuhi. Sometimes we decide and we plan sa aton mga luyag nga himuon in the future. But it is not us who decide kung san-o kag kung pila na lang katuig ang aton itiner sa ning kalibutan. And maybe some of us thinking nga ang akon kabuhi ginambalan ako sang doktor nga duwa na lang ko kuno kabulan. Ginambalan ko sang akon nga abyan nga hindi na ko maglawig tungod sa ako sitwasyon. Pero hindi. Ang Ginoo sa gihapon among nag-decide, ang Ginoo sa gihapon among nakahibalo sang aton katapusan sa aton kabuhi. Now, in the book of Psalm 84 verse 10 to 12, naghambal ini sang ginatawag naton tsansa nga ginhatag sang Ginoo sa psalmist. Nya kon tagaan siya sang Ginoo sang tsansa nga magkabuhi. Yeah, for a day in thy courts is better than 1,000 outside. To be found in my place. In my place of service. Abay pa mga abyan, masapwan kita sang Ginoo nga nagaalagad sa iya. Samtang nagahulat kita sang pagbalik ni Kristo Jesus. Ang pinakanami gid abyan kag encouraging sa aton sirigid nga adlaw is that nga masapwan kita sa Dios nga nagapangalagad sa iya. Ano ayhan kung masapwan kita sa Dios nga lalong sa droga, lalong sa bisyo, lalong sa worldly nga mga buluhaton rather than sa Ginoo. Kahuluya sa tubangan sa Dios nga mag-appear kita sa tubangan sa Ginoo and ang aton mga binuhatan hindi nagahatag sang kalipay, kaymayaan sa aton Ginoo. Siling sa psalmist niya, kabay pa nga masapwan nimo ako nga ara sa imo presensya. I may be found in my place. In my place of service sa pag-alagad. Si David nagahambal diri that he had rather to be lowly doorkeeper in the house of God than to enjoy all the wealth and luxury of evil. Siya mas maayo pa nga bisan pa mangin manugbantay ako sa balay sang Ginoo sang sa maga-enjoy ako sang kamanggaran sang yawa o kung panulay. In other words, si David naghambal that he would rather be found serving the Lord than serving the devil. Meaning, si David niya, mas maayo pa nga masapwan ako nga nagapangalagad sa Dios sang sa nagaalagad sa panulay. Ang Bible nagaklaro gid bala that every believer of God has a special place of ministry. Ang mga Kristohanon, ang mga tumuluo, kabay pa nga may ara sila lugar sa buluhaton sang Dios kag sa pag-alagad sa Dios. Hindi bala sa lawayon, hindi bala pasaway, kundi pakigbahin sa buluhaton sa Ginoo. Nag-get involved sa ministry sa Ginoo. Kabalo ko mga utod may gugma.
mga biyan, kung sino pa ang salawayon sa bulaton sa Ginoo, amo pa na ang wala nagapakigbahin sa bulaton sa Dios. Sakaling maririnig mo, Kung nagpakigbahin man, ang pasaway among iya. sanang patitigasin ng iyong Now, may mga posisyon nga visible sa iba. at ng iyong Pero hindi tanan. Masiling naton nga visible. May ara sa tago, pero importante sila sa lawas ni Kristo Jesus. May bahin sila sa lawas ni Kristo Jesus sa iglesia. And the greatest thing that a man can say is that he is being faithful to the task God has called him. Tungod nangin matutom siya sa buluhaton sang Ginoo nga gintugyan sa iya kung sa diin siya gintawag sa Ginoo. Kung may isa pa kaadlaw nga ihatag ang Ginoo sa akon, I want it to be found in my place of serving, doing what the Lord has called me to do. Kung tagaan pa ako sa Ginoo sang tsansa nga magakabuhi pagid sa malawig, gamito na ko nini nga kabuhi sa pag-alagad sa Ginoo. Amo nang pinakamanami nga rason, amo nang pinakanami nga kabangdanan kun nga ang dapat pa ikaw mabuhi. Pero kung masaling ka, akong tagaan ko sa Ginoo sang tsansa nga mabuhi pa, magpatuyang ko sa kalibutan, magkisadya ko sa kalibutan, himuon ko ni. Para sa akong kugulingon. Then, it's possible nga hindi na paghatag sang Ginoo sa imo ang lawig nga kabuhi. Tungod sang imo nga handom nga para lang gid sa imo kugulingon kag wala na bahin ang Ginoo sa imo kabuhi. Damo sa mga tao karon nga nagapasangkad sang ila duta, nagapasangkad sa ila manggad, sang ila popularity sining kalibutan, rather than sa pagpagamit sang ila kabuhi sa Dios. Natabo sa ila kabuhi gamay na lang gid ang ila nga pagkabuhi sa kalibutan. Kaya nga aman, ang ila daan mindset, ang ila tagipusoon, layo na sa Ginoo. My brother, found in my place of service. I rather be found in my place of surrender. In other words, ang my God seems nga nag-infer there is some sense of devotion ni Haring David. David is saying that he wants to be found in his place of surrender to the perfect will of God in his life. In other words, si David, he wants to die on the battlefield, faithfully serving the Lord who sought him and bought him out of sin and destruction. Amo na ang ara sa blatyagon ni Haring David. And he says, I want to live and still surrender the Lord's will for my life. Utod yung may gugmang aton kabuhi bala sa Dios na surrender na bala naton. Kasi may ari sinigid nga aga nga you're listening sa ning program and then wala pa nimo na surrender imo kabuhi sa Ginoo. Utod, surrender your life to Jesus. Kaya ni pasiguro ko sa imo, bisan ano pa matabo, kung na-surrender mo imo kabuhi sa Dios, ang Ginoo amo magakapyot sa imo kabuhi. You are secure in the hand of God. Secure ikaw sa kamot sa Ginoo. Pagpabayaan sa Diyos. Hindi ka magpabayaan sa Ginoo. The place of surrender. Thirdly, in a place of satisfaction. Kagapon, we talk about sa ginatawag naton discontentment. Ano bala ang mga spiritual contentment na ginatawag? Kag sila sa Bible, bisan maangkon mo pa ang kalibutan, kung madula mo imo kalag, makasatisfy ayhan sa imo kugulingon, ini mga butang sa kalibutan, and still you are longing for something because you are not satisfied.
Hindi ka satisfy sa mga butang nga imo na ang. Do you think nga kung may nami ka nga balay, may dako nga nga sweldo, may manami ka nga salakyan, do you think satisfy ka? I don't think so. Do you think satisfy ikaw? I don't. I don't. Be found in my place of service, place of surrender, place of satisfaction. Only God can satisfy us. Sa isa ka authors nga, ang aton katigipusoon, there is a vacuum sa aton tagipusoon. Only God can heal. Sa sinangab. Only ang Ginoo maka satisfy sa aton. Nothing is more satisfying than serving the Lord and knowing that you are in His way. Wala na sang manami, satisfying nga utang may baluan naton. Nga masapuan kita nga nag-alagad sa Dios. Kag ibaluan naton kung ano ang kabubuton sa Ginoo. Mga biyan, I hope nga kini nga adlaw we will be found in the place of surrender, in a place of service, in a place of satisfaction. That only God can satisfy. Only God can satisfy us. Wala na sang iban pa nga makasatisfy sa imo. Hindi ang mga butang sa ning kalibutan. As I said, kagapon may isa ka tawo nga manggaranon, billionaire, nga digto niya natalupangdan nga wala na sang iban pa nga makasatisfy sa iya. Only Jesus can satisfy his life. Wala na sa iban pa makasatisfy. Abyan, kabay pa nga tuloko nimo that only God can satisfy you. Only God can satisfy. Wala na sang liwan pa nga makabulig sa iyo. Only God. Kung ikaw wala pa sang tutuod nga relationship with Jesus Christ, then establish that relationship. Establish rin na relasyon sa Ginoo, and you will be found in a place of service. And then, you will be found in a place of surrender. And you will be found in a place of satisfaction. Initanan nga mga butang, makita nimo, ma-realize nimo that only God can satisfy yourself, your life. The very life nga may ara ikaw. Only God Himself. Realize that. Sabay pa ma-realize nimo yung mga kamatuan. God bless you. Siningid nga adlaw. And ang Diyos gid magapakamaayo sa aton tanan. Sa mga nagaupod sa aton sining adlaw, thank you gid sa inyo pag-upod. Good morning sa kay Ma'am Jima Alombro Galiantes. Salamat gid, Ma'am, sa imo nga pagpamati sinigid nga adlaw pag-upod sa aton sining program. Kay Myra Joy Ilaga. Good morning gid sa akong hinablos, no? Dira sila ni Ulrande, no? Good morning and God bless dira sa inyo. And then good morning man kay Brother Jose Junicia. Maigid nga adlaw, Brad. And then sa Bai City, maigid nga adlaw. Kag kay sino gini? Nang Gina Lynn o kagod katanos. Good morning watching from Bandua. Okay? Thank you gid, no, sa mga nagaupod sa aton sinigid nga adlaw. And kay Migo Johnny Dayuno, good morning gid. Brad, good morning and God bless gid sa imo dira upod kay Ma'am Dayuno. Okay? Wala na kita sang time pa nga magpanamyaw kay dugay-dugay may laktan kami. So again, stay tuned na sigapon diri sa aton nga stasyon, Bulo-Bulo Community Radio 88.3 FM. And then sa aton nga Facebook Live, boss, baby, Lord willing, makahimo kita sigapon sa aton nga short meditation sa aton diri nga program Daily Bread broadcast. Mayo gid nga adlaw ka God bless sa aton tanan. Ang Dios gid toy protection sa aton mga trabaho, bulaton sinigid nga adlaw. May God be glorified and magnify sa aton mga limuon, likuton sa sinigid. God bless. Namatay siya sa krus sa kasalanan mo, kaibigan.
Pakinggan mo to. Hangad namin